Another opportunity na usab makita makapatalingog sa pulong sa Ginoo. We will continue sa pagpaminaw sa iyang pulong about love, about sa gugma sa Ginoo, sa atong theme nga the real beauty and power of God's love. Ug miaging Domingo atong na-rediscover ang beauty and power of God's love. Beauty, dili ma-compare ang the depths, the heights, no? He is so lovable nga wag gitaong tarong nga tao nga dili gyud ma-capture, no? Dili ma-touch ana nga love. Subo kayo kay daghay wala gyud ma-touch ani no nga love. Atong tanawon dinhi ang responding to God's love. What we do niya na nga gugma mo importante kayo sa atong kinabuhi. How we respond to that great love. Unsay atong tubag sa gibuhat sa Ginoo ni Kristo no sa atong kinabuhi. This great, wonderful, beautiful love. Daghan ang mga tao nga lahi pod ang ilang response. Para kanila kanang gitawag nga apathy, wala lang. Murag ingon lang nga salamat sa imong gibuhat Ginoo ug sa sunod na pod. Murag nga nabitan ng mga tao nga ma-experiencehan nimo nga imong na-experiencehan ng imong gugma murag salamat sa sunod na pod. Napoy uban nga naa kanila ang mingon nga dili ta kapuli ana nga gugma. Dako kay na gugma ug wapoy gihimo. Nya naapoy feeling shame no kanang dili siya angayan pero wa pod siya gihimo. Kini nga mga responses mo ni ang dili mao nga response sa iyang gugma. Kung tanaw to karon the right response to God's love. Mo ni gyud ang tama nga response sa gugma sa Ginoo. First, receive His love. Dawata ang iyang gugma. Diya sa atong text sa verse 9, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. Ang pagdawat sa iyang gugma, kung atong ma-realize unsa gyud kanindot na nga gugma ug unsa ka powerful na nga gugma nga makita sa amahan ug sa anak. Kung kita mo receive ani nga love, it means unwavering trust. Receive this love by unwavering trust. Kung ikaw sinati ang gugma, itugyan ng imong kaugalingon nga makighiusa ana nga gugma. Makighiusa meaning mo enter ta into a relationship with Him. Susama ka na nga sa dihang kita, wala pa diha kang Kristo, atong gi-entrust sa iyang love. Tungod kay nakita nato ang iyang pagpakamatay sa cross alang kanato, na-touch na nga gugma, ug nag-invite siya nga musulod kanato, ug ang gugma musulod kanato, mao nang ang pamaagi is to surrender man sa atong kinabuhi nga na kaniya. Meaning, it is by faith nga atong itugyan ang atong kinabuhi kaniya nga makighiusa na ana nga gugma. To be united with Him. And that is trust. Dili ta ka trust sa tao nga wala ka kaila pag maayo sa iyahang gugma. Wala ka kaila pag maayo kaniya unsa siya nahigugma kanimo. Niini nga pamaagi, we receive His love by entrusting ourselves. Kung wala pa nimo nadawat si Kristo sa imong kinabuhi, dawata siya by faith. Morning una nga tanawon nato. Receiving His love, it means enter into relationship with Him by unwavering trust. Then, receive His love by unhindered fellowship. Ganiha, sa pag-ingon nato nga receive His love by unwavering trust, kay atong manakita magud ang gugma nga naa kang Hesus og sa Father. As the Father has loved me, so have I loved you. Then, ang second is, now remain in my love. Pabilin, mo nang gitawag diha nga unhindered fellowship, tungod kay remaining in His love. It means live within my love. Ang pulong god nga remain, gigamit na, it means to dwell. Ikaw magpuyo ni ana nga gugma. To dwell, ato nang mahulagway sa usa ka panimalay nga diha ka nagpuyo. Ug sa panimalay, mao ka na ang diha ang imuhang kalipay. Home is where our heart is. Naa sa ato nga ang balay, ang panimalay, ang kanigong humubalik mangita diha kay diha man ang atong ganahan, diha ta feel secure, diha ta comfortable. Center sa atong maginabuhat home gyud mo nang naay mga tao gyud nga balay ra gyud nasa unahuna muuli na kog balay no kay nindot gyud kayo diha ang atong mga gihigugma atong makita diha sa home. To dwell in God's love meaning you are at home in His love. Unhindered fellowship, it means delighting with Him. Naa ang kalipay. Kay tanaw nato sa verse 11 ingon diha, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Naagyod ang nindot kaayo nga relasyon, intimacy nga naagyod ang complete joy sa inyong duha. Mao nang ingon diha nga unhindered fellowship kay wala gyud makaguba ni ana
continue gid kung naka sa panimalay, diha man gyud ka malipay. Diha man gyud ang grabe nga fellowship. Pareha kang Jesus ug ang Father nga diha gid ang ilahang delight. Ang delight sa amahan si Jesus mo nang kapila ginagingon niya nga, this is my beloved son whom I am well pleased. Nga malipay gyud ko. Mao pod si Kristo, ingon pod siya, my will is to do the Father, to please him. Kalipay gyud no sa ilang duha, puros gyud sila malipayon sa ilahang relasyon. Receiving his love meaning ang kalipay nato naara gyud diha nahisentro. Naara gyud diha naka-enclose ana nga gugma. If we are in a relationship, ang kasagaran ginatong ginabat, we think about him, di ba? We think about him or about her. Siya ra gyud ang atong ginahuna. We want to hear about him. We always hear about him. Unsa, kumusta na siya? Unsa naka siya? We read about him, no? We talk to him always. Long to always with him, no? Mao pud na sa atong kinabuhi sa Ginoo. Kung kita gyud tinuod nga sulod, dwell in his love, nindot gyud kaayo nga kanunay kita siya atong ginahuna bisag asa ta sa atong trabaho, naagyod siya sa atong unahuna. Ug gusto kita makapaminaw kaniya, nay mga tao nga naghisgot kaniya, gusto kita maminaw, no? Pareha sa atong hinigugma nga nagani magstorya sa iya about her or about him, ganahan kita maminaw. Niya read about him, we read his word, malipay kita diha. O nang dwelling in his love is delight gyud ang pagbasa sa Bible. Kalipay gyud na. Niya we always talk to him, no, in prayer. Relasyon, no, sa babae ug lalaki, always communicate nga hantod di gyud na maukang na communication. Niya long to always with him, always near. Munang we always near in worship. It's a delight gayod, no, kung naataana nga gugma, live within that love. Nindot gyud isimba sa Ginoo kanunay because we long to be in his presence. Di kita ganahan nga mawa lang kadyot siya. Naagid ta diha kanunay. Means unhindered fellowship, it is delighting and enjoying and experiencing that joy, no, ingon siya, that your joy may be complete. Matingala karong panahon na ngandong daghang kalipay tuwa sa gawas, wala man sa dwelling in his love, tungod kay ang hinungdan wala gid nila ma-receive in full ang iyahang love. Mo na mga tao ma-in love sa lain nga naa na gyud diha ang kalipay, no, complete joy nga dili pareha sa kalibutan. Receiving him, it means unhindered fellowship. You are at home in his love. It means also to walk with him. Mo na yung nato ganiha nga to be near him, it means to walk with him, to follow him. Walay makaukang ana sa mga nakasinati ig relasyon. Gusto gid ka mag-uban mo kanunay. Gusto gid ka mag-agree mo kanunay. Kamo nag-walk together. Mao pud na sa atong Kristohanong kinabuhi nga living in his love every day. It means walking with him. It means walking in the light. Di ta ganahan og darkness. Di ta ganahag sala. Mao nang ang tinuod gyud nga live within the love of God, di kinaganahan magpakasala. Kay mao pud na sa relasyon. Ikaw na higug magbabae, di ka ganahan ma-offend ng love, o di ka ganahan nga kanadili niya gusto. It means walking with him, following him, living with him every day. Receiving his love means naagid ta diya kanunay sa iya. Ikaduha, natong pagabuhaton as response sa gugma sa Ginoo, not only receiving his love, reciprocate, balusan. Wa nagpasabot nga ang Ginoo nangayog balos, kundi dapat mao ka na ang atong tubag, the right response. Lain tong uban mayon na salamat sa imong gugma nya, wa ra poy gipulin, wa poy gihimo ra. Ang tinuod nga gugma mupuli gyud, no, mo risbak ba, no, sa term nining mga panahon na. Ingon diha sa John 15:14, now you are my friends if you do what I command. You are my friends. Ang friendship, dili pwede nga one side lang. Nagka-response gina sila. Nagka-reciprocate. Asa makakitag friend nga siya lang pud may gahatag, ang isa wa gahatag. Wala gapansin, ang isa nagpansin. Puro gina sila naga-exchange, naga-care, no? Naga-support. Mao pud na sa atong relasyon sa Ginoo. Reciprocate his love, meaning mubalik gyud ta response og love pud sa Ginoo. Mo nang unsa nga pamaagi nga mo response ta sa iyang love, kini ang una by unquestioned obedience. Atong gibasa diha nga you are my friends if you do what I command. Diha pud sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. So din nato makita nga ang right response kung normal gyud ang tao nga naka-realize sa gugma sa Ginoo, mo response gyud na pahigugma ug makita kini sa iyahang pagtuman sa command sa Ginoo. Kay mo man ang ebidensya, no? The evidence nga love nimo ang Ginoo
you will obey His command. Kaya ang motivation man sa pag-obey, love man gyud. Wa gid na ikalalis nga ang timailhan nga nahigugma ka sa Ginoo. Mo nang dagkay mo ingon nahigugma ko sa Ginoo, pero wala magatuman sa iyang command, dili gid na tinuod. Ingon diha sa 1 John 2:4-5, the man who says I know Him but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in him. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in him. Katong moingon nga, I know Him, kaila mo ko siya, kaila ko siya ang gugma, pero wa nagatuman sa iyang command, baka kun siya. The truth is not in him. Kung wala siya nag-obey sa iyahang command, ang gugma sa Ginoo wala gyud makumpleto kaniya. Muna ingon nato ganiha, if you realize, receive the full measure of God's love, mao gyud nay response. Kadaghan gyud na gibalik-balik og di gyud na malalis nga ang tinod nga ebidensya or proof nga you love the Lord is obedience. Bisag asa nga relasyon we obey ta, not because we fear, we obey because we love. Atong ginikanan mas pwersado magitong ni-obey ka tungod kay nahigugma ka kaysa kanang nag-obey ka kay nahadlok. Kay kung ang bata mo ato na sa laing lugar, wa na may ginikanan niya dito, di na mo-obey, wa na may nagbadlong o wa na may mubunal sa iyaha. Mo nang ang motivation kayo diha sa atong pag-alagad sa Ginoo is love, unquestioned obedience. Nga kini nga obedience di gyud na ma-question. Nga kanang obedience tawag nag-active tungod kay active obedience tungod kay action gyud, no? Makita gini mo ang proof nga naga-follow, naga-obey gyud. Active, no, dili siya passive. O kanang obedience sa continuous, kanang perpetual, every day, no, dili lang kanang obedience sometimes nya ugma di na pod, dili, no. If you walk with Jesus every day, kung ikaw gyud at home, dili may ka mo biya yan nga home or ma-disconnect sa iyong fellowship sa Ginoo. Diyan nato makita nga ang kana nga obedience continue, no? Dili sometimes lang. O kana nga obedience universal. It means dili pili-pili lang pod, no? Nay mga command dili ko ana command sa Bible, dili ko ana kini akong selective nga pag-obey, dili po na mao universal gyud, no? Whatsoever ingon diha I command you, ingon diha whatsoever bisag unsa gyud, dili pili-pili. Wala naga-pick, naga-choose ug unsa lang ang pilion. Mo na kana nga love. Kung atong tanawon, kung love ang motivation sa atong pag-obey, dili ma-misinterpret nga ang mangkuman sa Ginoo is a burden. Mao ginang ingon sa uban, no? 1 John 5:3, dili burdensome ang iyahang kuman tungod kay kini motivated by love, dili na siya bugat. Munang daghay ma-misinterpret, no? Dili mao ang thinking regarding commands. Labi na sa mga Israelites sa una, ang command para sa ilah yun kay stricto ang Ginoo. Wala gid nila na ma-internalize nga ang command sama ra na sa paingon I love you nganong gibutangan ta mo command kay nahigugma ko kaninyo. So unquestioned obedience mo nay nindot kayo og number 1 gayod nga mubalos na sa gugma sa Ginoo, obey ug wala gid nay lalis og ikalipay gina sa Ginoo. Kay tinuod gina nga timailhan, mark or evidence of love. Ikaduha, by enthusiastic service. So kita maka-reciprocate, makabalos og gugma sa Ginoo, dili lamang sa pag-obey kundi dili usab pinaagi sa atong pagserbisyo kaniya. O kana nga serbisyo motivated by love gihapon. Dili dasig imong pagserbisyo kung dili motivated by love. Magserbisyo ta sa Ginoo mo nang kapoy magsimba, kapoy magministry, kapoy himo sa mga buluhaton sa iglesia, kung wala gyud ning gugma. Pag-serve sa iyaha na gyud ning kalipay. Si Jesus mao gid na iyang kalipay. My food is to do the will of my Father. Sa John 8:29, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases him. He always do unsay makalipay gayud sa Amahan. Mo nang serving the Lord is a pleasure, kalipay, oportunidad. Working with the Lord, no, serving Him, being an instrument sa iyahang mga pagabuhaton to be used by God, opportunity gina, kalipay gina siya, di gina dapat mahimong mubugat tungod kay kung kini motivated by love, response sa atong love, nindot gina kaayo. Unang kita willing, no, enthusiastic kanang malipayon gyud, no, nga nag-alagad, way pagbagutbot, walay pag binasulay, no, walay pag minahayay. Mo na gitawag nga enthusiastic service.
O kana nga pamaagi, we reciprocate by serving the Lord Jesus Christ. And lastly, dili lamang mo receive ani nga love, dili lang pod balusan ani nga love, kundi recycle His love. Recycle, it means i-convert into something useful, or kanang use it again, convert it to something. It means to others. Kundiha, this is my command, love each other. So i-recycle na to asa kanang mga kuan, di ba, mag-recycle man taning mga butilya sa kanang plastic, no, himo na tong mas useful pa. So kini recycle our love by loving others. Ma-recycle na to kini nga love. Ma-recycle na to ang love sa Ginoo by loving others. Ug mao kana ang command ni Jesus Christ. Love each other. Kuan giniya primero sa verse 12 nga, love each other as I have loved you. Flow, no? Ang Father na higugma sa anak, grabe kay nga, it's a great, wonderful love. Unya, si Jesus Christ na higugma pod sa iyahang mga kaanakan, na channel na nga love. Unya, kita po iya mga kaanakan, ma-channel po na nga love, no? Mapas po na nga love ngadto sa uban. It is recycling that love to others. We are to love others as Christ love us. Mao gani nga love nga ginakanunay gibalik-balik sa kaminyoon, sa wedding nga, husband, love your wife as Jesus loved the church. Grabe na nga love, sacrificial, unconditional, way condition kung unsa ka, unya unselfish, kay walay sarili, wala magtan-aw nga para ra gyud sa iyahang gihigugma, unya unending, walay pagkaputol, kanunay gayud na higugma, bisan pag sakitan siya, bisan pag ma-offend siya. Mao kana nga love, sacrificial, unselfish, nya para ra gyud sa welfare sa iyahang gihigugma. Nga willing, no, moningon diha sa atong text nga greater love, to lay down your life for your friend. To lay down, meaning andam kita mamatay sa atong sariling gusto, mamatay sa atong mga pride, tungod kay unahon gid nato ang uban. Willingness, no, to commit, to forgo our personal aspiration for the sake of others. Mao gina nga love nga gipakita ni Jesus ngadto sa iya mga kaanakan, ug mao kana ang gi-challenge po niya kanato. Ingon diha sa usa ka quotation nga, the quality of your relationship with others will always be tied to the quality of your relationship with God. Ang kalidad sa imong relasyon ngadto sa uban nagadepende gyud na sa imong relasyon sa Ginoo. Munang ingon kanato ganiha nga katong moingon nga I love God pero nahigugma sa iyang isig katao, it's a lie. Tungod kay di gina tinuod, kay nag-agad gina sa imong relasyon sa Ginoo. Pag close ka kang Jesus, love nimo si Jesus, kana nga love mo flow gina. Mo nato na love others. Kung naa na nga love diha sa nimo, kanang complete nga love sa Ginoo. Mudagay-day gina sa ubang tao. Diha na to makita nga ang loving God and loving neighbor di na siya ma-separate. It is inseparable. Kay mo flow gayud na ug makita na sa tao. Ma-flow nga na nga love ug makita na sa tao kana nga love nga naa kanimo, ang love ni Jesus Christ. Not loving our brother is you are living in darkness. Ingon diha sa 1 John 2:9. Diha na to makita usab nga diin kining loving others. The quality of a relationship with others will always be tied to the quality of a relationship to God. It means nga makahigugma gid ka sa tama nga gugma kung naagi ka sa gugma sa Ginoo. Makahigugma gid ka tama sa imuhang munang ingon nga nay mga tao nga nahigugma pod sa dili pod tama nga gugma, samaan ng minyo na nahigugma ka, pareho mo minyo niya lain nahigugma ka ana, dili mao nga gugma, no? Muna kung naa ka sa right relationship, kahibaw ka mahigugma gayud sa uban. Kahibaw ka mahigugma sa ubang tao, kahibaw ka mahigugma sa imong asawa, kahibaw ka mahigugma sa imong kaaway. Di man ta kahigugma ana, tarong. Munang sayop ang atong gugma usahay. By having that love of God completely sa atong kinabuhi. Munang kung unahon nato ang Ginoo, ma-apply gid nato ang tama nga love. Ma-apply nato ang paglove niining mga butang sa kalibutan. Kay usay nauna na noon, no, di mao ang atong love sa mga butang ning kalibutan na
mao nang maguba no ng atong kinabuhi. Kahibaw ta mo love sa imong girlfriend, sa imong boyfriend kung nauna gyud ang imong relationship. Mao nang di gani na mauna ang imuhang love sa imong girlfriend or boyfriend, di gina mamao. Mo nang di magkadimao kana nga relationship. Og paingon gina sa kadautan. Kung ang atong relationship sa Ginoo hugot no, ang atong love gyud sa uban, ma-arrange gyud sa tama nga pamaagi. We can love even our enemies. Atong tan-awon ang text nga nagapadayag niini diha sa John 13:1-5. Kini nga pulong ni Jesus nagapadayag yun sa iyahang mga katauhan mahitungod sa love by loving others. Ingon diha, it was just a Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. The evening meal was being served, and the devil has already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured the water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Kini nga setting, ang mga disciples nagsiglalis kinsay greatest sa kingharian sa Dios. Nga kini nga time unta si Jesus, last na ni nga time nga magkigiusa sa ilaha, pero sila noon lain ang ilang concentration. Wa sila na sentro sa ilang relationship kan Jesus Christ. Sila kinsay greatest sa kingharian. Naay competition, naay pagbahin-bahin sa ilaha. Mao nang si Jesus gipakita niya ang extent siyang love. Nagkuha siya planggana og tubig og iyang gihugasan ang ilahang mga tiil. Makita nimo nga si Jesus ang labaw sa ilaha tanan. He is sovereign, he is the creator, pero siya ang nagbuhat sa pinakamubo. Nag-serve siya sa iyahang mga disipulo. Dinito makita nga ang loving others, makontrahan gyud ang ubang butang nga naa sa kalibutan. The danger of selfishness, pride, no mao ning mga disipulo, selfishness kinsay labaw, pride, pa kuyaway, factions, bahin-bahin sila, anger, si Judas, hatred, competition, broken relationships. Mao kana gyud ang kalaban ana nga gugma. Mao nang gipakita ni Jesus unsay solusyon. Kuha siya iyahang gihugasan. He served. Mao nang ang solusyon gayud nga kita maka-recycle sa love for others is serve one another. Serve one another. Mao nang ingon siya, he set this example. Ingon niya, now I am the Lord, the teacher, who have washed your feet. You also have to wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Ug ipakita gyud ni Jesus sulbad sa mga problema sa relasyon, labi na sa selfishness, pride, anger, hatred, faction, division, diya sa standard niya is serve them, no? Iyang ipakita kana humbly serving each other. Bisan pa si Judas, giapil niya og serve. Ang love nga ipadayag ni dili pasabot nga ewa ka nakagusto sa iya ha, dili ka mo serve sa iya. Dili makita nato nga wala man gid na makagusto si Jesus kang Judas, pero he served Judas yang gihugasan. Mo nang ang love is not feeling, dili lamang gid kini affection, kundi willingness to serve. Willingness to humbly serving each other. Diya ato makita nga masulbad yun ang mga problema. Dying for others, andam kita magpakamatay alang sa atong isig katao. Not to die nga maghikog, kundili to die from ourselves. Nga diin sila gyud ang mauna sa atong makinabuhi. Mao kini ang right response sa gugma sa Ginoo. Receive His love, no? Ug ikaw wala pa nimo na receive si Jesus Christ, receive Him now. Aron gid maangkon nimo kana ang complete the fullness, the measure of His love, then repay Him, reciprocate His love by obeying and pleasing Him and recycle His love. It means love others. Let's pray.